Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, itong paninira, grabe. Ha? Sobra itong ano na to. Mga paninira, kay foul na ito sobra na. Dito kay Father Flavie Villanueva. Mga DDS ang may kagagawan nito, mga kabunyog, mga kababayan. Ang kinakalat ngayon nitong mga DDS, manyak daw itong si Father Flavie Villanueva. Grabe naman. Talaga. Alam nyo, nitong nakaraang mga araw, grabe ang ginagawa na mga propaganda ng mga DDS. Yung kabastusan sa pagkamatay ni dating Congressman Romeo Acop, yung pambabastos kay Ombudsman Boying Rimulya, kahit buhay pa ito, pinapalabas na niras daw sa ospital. At parang sinusundo na ni Congressman Romeo Acop. Grabe itong mga DDS. Ngayon naman, itong si Father Flavie Villanueva, alam naman natin itong si Father Flavie Villanueva, isa ito, panahon pa ni Duterte, hindi ito natakot na labanan yung war on drugs ni Duterte. Tinulungan ito yung mga biktima sa war on drugs ni Duterte, yung mga nung mga panahon na yan walang kalaban-laban, ang mga nabibiktima nung mga abusadong pulis, yung mga namamatay ng mga riding in tandems, yung mga biktima niyan, hindi yan matulungan ng mga ahensya ng gobyerno dahil takot kay Duterte. Kahit ang mga kapwa nila mamamayan, ang mga kababayan nating Pilipino, hindi rin makatulong sa kanila kasi takot din baka madamay. Pero itong sila Father Flavie Villanueva, hindi ito natakot. Ito yung mga nagkalinga sa mga pamilyang naging biktima ng war on drugs ni Duterte. At nung nagsampa ng reklamo, demanda doon sa International Criminal Court, kasama rin ito sa mga tumulong itong sila Father Flavie Villanueva. Kaya grabe ang sakripisyo niyan sa paglaban sa mga nabiktima, na abuso ng war on drugs ni Duterte. At ngayon na nakulong na si Duterte sa ICC at gumugulong na ang kaso laban kay Duterte sa ICC, ang tinutulungan ni Father Flavie yung mga naiwan ng mga naging biktima, yung pamilya ng mga nabiktima, yung mga anak ng nawala ng mga tatay, yung mga magulang na nawala ng mga anak, yung mga nawala ng asawa. Ito yung tinutulungan ni Father Flavie Villanueva. Ngayon, dahil napaka-aktibo ni Father Flavie Villanueva sa kampanya laban dito sa war on drugs ni Duterte, na talagang kahit hindi lang sa war on drugs, yung paglaban sa mga katiwalian, anomalya ng mga Duterte, aktibo rin ito si Father Flavie Villanueva. Sa katunayan, itong nakaraang kasing linggo o mga ilang linggong nakaraan, sinampahan ng kaso sa ombudsman si Sara Duterte. Sinampahan ng kasong plunder, malversation, graft. Hindi lang si Sara Duterte, pati yung mga tao niya na naging kasabwat niya sa mga anomalya. Isa sa mga nagprontera sa pagsampa ng kaso laban kay Sara, itong si Father Flavie Villanueva. Kaya kumbaga, grabe na ang galit ng mga DDS dito kay Father Flavie Villanueva. Ito naman ngayon ang pinupunterya ng mga foul na mga paninira. Pinapalabas na itong si Father Flavie Villanueva ay manyak daw, manyak. Pinalalabas nila na ito daw ay mayroon daw yung account daw nito sa Facebook
ay nagfo-follow sa isang bastos na na page. Bastos na page, naka-follow daw si Father Flavi Villanueva. Unang-una, mayroong nag-try na pumasok doon sa sinasabing page na yun na bastos, porn. Mga bold ang nakapost doon. Mayroong nag-try na pumasok doon, wala naman, non-existent. Ibig sabihin, gawa-gawa umano ito. Sabi ni Atty. Jess Falses, non-existent o gawa-gawa lang itong page na ito na di umano'y naka-follow itong si Father Flavi Villanueva. Ang ginagawa kay Father Flavi Villanueva, sinisira ang pagkatao, yung integridad. Hindi daw lang ito addict, manyak pa. Yung kasing issue ng pagiging addict ni Father Flavi Villanueva, inamin naman kasi ni Father Flavi na biktima siya ng droga. Alam niya ang kasamaan ng droga, kaya nga para sa kanya, noong panahon daw, naging addict din siya bago siya nagpare. Pero nabago siya. Kumbaga, na-rehab siya at nabago ang kanyang pagkatao. Tinakwil niya na yung droga. Kaya naniniwala siya na hindi kailangang patayin ang mga taong nalululong sa droga. Sila ay dapat tulungang ma-rehab. Yun ang nangyari daw sa kanya eh. Kaya nagiging advokasya niya na tulungan yung mga napapatay sa war on drugs ni Duterte kasi hindi sila dapat pinatay. Dapat tinulungan silang magbago. Kasi sila ay biktima. Sila ay biktima ng kalakaran nga ng illegal na droga at tulungan silang yung dati ng slogan, di ba may dati namang slogan, save the user, jail the pusher. Siya user, sabi niya. Naging din siya dyan, nalulung din siya. Naging honest si Father Flavi niyan, bago daw siya naging pare. Kaya gusto niyang tulungan ang mga napatay sa war on drugs, yung mga biktima, kasi hindi dapat silang pinatay. Dapat tinulungan silang ma-rehab. Ma-save sila. Pero, nang kinikwento yan ni Father Villanueva, inamin niya sa publiko. Inamin niya pa nga sa pagdinig ng Kamara, ng Kongreso, na talaga namang dati siyang gumagamit ng droga, pero nakarecover siya. At gusto niya na ganun din sana dapat ang approach sa iba pa, hindi pinapatay. Ay ngayon, ang ginawa ng mga DDS, pinalaki yung issue na yon. Adik pala tong pare na to. Tapos ngayon naman, iba na naman ang issue nila. Pinapalaki na naman ito, sinisiraan na naman si Father Flavi. Tungkol na naman dito di umano sa pag-follow. Napaka naman na yan, na bagay. Wala na silang makuhang issue dito kay Father Flavi Villanueva. Kaya na lang, kung ano lang na paninira, gawa-gawa. Yan eh. Mayroong nagsabi na hindi totoo yung akusasyon na yan kay Father Flavi. Pero dahil nga maraming trolls, dahil maraming vloggers, dahil maraming supporters ang mga Duterte sa social media, kahit yung chismis na yan na hindi naman totoo, paulit-ulit yan, sinishare, pinag-uusapan ng mga DDS, hanggang sa kumakalat sa social media. Kaya kawawa din si Father Flavi. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, ganyan talaga yung tindi ng ngayon, ginagawa ng mga DDS. Lahat nila sinisiraan. Mula doon sa yumaunang si Congressman Akop, binastos. Kahit si Ombudsman Buying na hindi naman talaga na hospital, pinalabas, nara sa hospital. Na daw, susunod na kay Congressman Akop. Grabe. Tapos ngayon si Father Flavi Villanueva naman. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog,
sumisigaw. Bunyog